OMG, my phone! Napatili siya habang sinusundan ng nahulog na cellphone niya sa karagatan. She was about to contact friends pero nadulas ang cellphone sa kanyang kamay at tuluyan na itong nahulog sa tubig dagat. Napamura siya sa tindi ng kanyang pagkadismaya. Paano niya ngayon kukontakin ng nobyo? Hindi niya kabisado ang numero nito kaya wala siyang pagkakataon na magpaliwanag o magpaalam dito. Ang akala niya sandali lamang ang pamamasyal nila ni Fire, ngunit di nito sinabi na ilang araw silang magkasama sa bago nitong cruise ship at lilibutin ng mga isla ng Pilipinas dahil yon ang hiningi ng binata sa kanya bago pa man to babalik sa US. Pinagbigyan niya to at ang pagkakamali niya. Hindi niya nasabi kay Franz. Alam niya nag-aalala to sa kanya ngunit sinabi niya kay Fire na kontakin ng Kuya King niya sakaling papuntahin to ng kanyang nobyo. Sa halos isang linggo nilang pagkasama ni Fire, naayos na nila ang lahat. Nakumbinsa niya tong hindi ituloy ang kasunduan ng pamilya nila. Pati si King tinawagan na nila at wala tong nagawa, kundi ang sundin ang desisyon nilang dalawa. Si Fire na mismo ang kumausap sa kuya niya at kapag dalawa na silang nagdesisyon, hindi na itutuloy at mawawalang bisa ng kasunduang yon. Isa pa sinabi niya kay Fire na baog siya. Sa katunayan, pinakita niya sa lalaki ang peking medical records na nagsasabing wala siyang kakayahang magkaanak. Naniwala naman ito at dahil isang pagiging baog sa pwedeng maging dahilan upang di matuloy ang kasunduan ng kanilang pagpapakasal. At sa araw-araw magkasama sila, siniguro niyang hinding-hindi nito maaatim na maging asawa niya dahil lahat ng negative sides pinakita niya rito, pati na rin pagiging matakaw niya, hindi niya rin pinalampas sa paningin ni Fire. Akala siguro ng binata, tulad siya ng mga dream girls nito pero nagkakamali ito. Hindi siya isang dream girl dahil isa siyang bangungot para dito. Natutuwa siya tuwing kumakain silang dalawa. Kitang-kita niyang bahagyang pagniwi ng binata sa tuwing kakain siya na para bang may kakompetensya. Pati ang ulam na nasa plato nito hinihingi pa niya. Napapailing na lang ang gwapong binata tuwing gagawin niya yon. Sam, we're heading back to Manila. Wika ni Fire mula sa likuran niya. Wow, mabuti naman kung ganun. Akala ko ba papasyal pa tayo sa Mindanao? Marami pa naman sanang ipapabili sa'yo dun. You know, mahilig ako sa mga collectible antique items. Masaya niyang wika sa binata. Balik na lang tayo next time. Kailangan ko nang bumalik sa US kaagad. Sambit ng binata. Okay then, mabuti rin naman at makakabalik na tayo. Aniya na lihim na natuwa sa sinabi ng binata. Lihim siyang nagdiriwang. Finally, malapit na siyang bumalik at makikita niya na ulit si Franz. Halos isang linggo na niyang di nakakasama si Franz and she misses him so much. Franz Jeller. Balisa siya habang nakaupo sa kanyang balkonahe. Humihigop ng mainit na kape. Off-duty niya ngayon kaya hindi siya pumasok sa office. Magulo ang utak niya nitong mga nagdang araw, lalo na sa pinagtapat ni Angel sa kanya. Magkakaanak siya sa babaeng wala siyang nararamdaman, kahit katiting na pagmamahal. Sinira niyang tiwala ni Samara sa kanya, at ang kuya nito malaki ang tutol sa kanya dahil sa agwat ng kanilang estado sa buhay. Lahat na yatang kamalasan sa mundo kota na niya. Na-inlove na nga siya sa tamang babae, ngunit napaka masalimuot naman. Ano ang gagawin niya? Kahit na hindi niya mahal si Angel, anak pa rin niyang dinadala nito at wala itong kasalanan sa nangyari sa kanila ng ina nito. Hindi siya masamang tao upang abandonahin ang sariling anak na walang kaalam-alam sa nangyari sa kanila. Hindi pa niya nauubos ang kape niya na marinig ang kanyang Uncle Ox. Tinatawag ang pangalan niya kahit nilapag niya ang tasa ng kape sa mesa. Mabilis siyang bumaba mula sa ikalawang palapag ng bahay niya. Nakita niya nakaupo si Angel sa sofa, napatingin sa kanya. Franz, Angel, wag na wag mo ipapalaglag ang bata. Wala siyang kasalanan sa pagkakamaling ginawa natin. Sambit niya sa dalaga. Nakita niyang walang imek na umalis ang uncle niya patungong kusina. Pulang-pula ang mukha niya dahil sa tindi ng inis, hindi lang sa babaeng kaharap kundi pati na rin sa kanyang sarili. Franz, I told you already. Kapag hindi mo ako papakasalan, I will get rid of this baby. Wala ka ng choice, Franz. You have to marry me or else. Habang buhay mong pagsisisihan to. How many times do I have to tell you, Angel? I don't love you. I already have a girlfriend at siya lang ang gusto kong pakasalan. Matigas niyang sambit sa dalagang halos magmakaawa na sa kanyang harapan. Kung ganon, wala naman pala ako mapapala sa pagpunta ko rito, then maybe, wala na ako magagawa kundi hayaan ka sa gusto mo. Sana hindi ka magsisid dahil ipapalaglag ko ang batang to. Mahina ngunit may daing sambit ng dalaga.
Are you crazy? Idadami mo talaga ang bata? Tumayo ang dalaga at malungkot na tumingin sa kanya. I thought makukuha na kita, pero nagkakamali pala ako. Hahayaan kita, Franz, pero kapalit nito, buhay na nasa sinapupunan ko. Ba't ko pabubuhayin kung wala ka naman sa tabi ko? Kung wala ka, mas mabuti pang mawala na rin ang dinadala ko. Wag, Angel, sigaw niya sa babae. Then marry me, Franz. Bumuntong hininga siya sa narinig mula sa babae. Di siya tulad ng ibang lalaki na kapag may binuntis na babae, mas nalalamang itataboy ito. His situation is different. Nang dahil sa katanghan niya, nagawa niyang sumama. Hinayaang may mangyari sa kanila ni Angel. Kahit di niya maalala na may namagitan sa kanila, may mga litratong makapagpapatunay sa naganap nung gabi at hindi niya yon matatanggihan. Angel, tandaan mo to. Papakasalan kita dahil sa bata at hindi dahil sa'yo. Uulitin ko ang nangyari sa atin, isang malaking pagkakamali na pagsisisihan ko sa tanang buhay ko. Ang araw ng ating kasal, parang kamatayan ko na rin. Remember that. Nakita niyang sumilay isang matamis na ngiti sa labi ni Angel dahil sa sinabi niya rito. Mabilis tong lumapit at mahigpit siyang niyakap. Thank you so much, Franz. Hindi ka magsisisi, pangako yan. Gagawin kong lahat para matutuhan mo rin akong mahalin. Inawakan niya ang babae sa magkabilang braso. Listen, papakasalan lang kita, pero hindi tayo titira sa isang bubong. I'm sorry pinagbigyan kita sa kasal na gusto mo dahil sa bata, pero ang makasama ka hindi ko magagawa. Iniwan niya ang babae at muling umakyat sa kwarto niya. Ito ang araw ng kamatayan ng kanyang puso. Mahal na mahal niya si Samara, ngunit di niya kayang may mangyaring masama sa magiging anak niya. Kapag ipapalaglag ni Angel ang dinadala nito, parang siya na rin ang pumatay sa bata at yun din ang bagay na hindi niya kayang gawin. Naligo siya at mabilis na nagbihis. Pupuntahan niya ulit ang kapatid ni Sam na si King Levy. Siguro isang napakagandang balita rito ang pagpapakasal niya kay Angel dahil di na to mahihirapan pang paghiwalayan sila. Kaagad naman siyang pinapasok ng sekretary nito sa clinic. Timing din ang pagdating niya dahil wala ng pasyente sa loob. So, nandito ka na ulit. Well, may balita na pala ako sa'yo tungkol kay Samara. She and Farrah Grayson called and told me that. Hindi na nito tinuloy pa ang sasabihin dahil sa malakas niyang pagtikim. Alam niyang sasabihin na naman ito na si Farrah at Samara ay masaya magkasama. Pero ano pa nga bang magagawa niya? Mas mabigat tong kinakaharap niya ngayon. Ano mapagmamalaki niya yun sa kapatid ni Samara na nakabuntis siya ng ibang babae? Nakatulad niya rin ng iba pa mga jeller na kabilaan ng babae. Ikakasal na rin ako kay Angel sa sumunod na araw. Pumunta lang ako rito para sabihin sa'yo na nakabuntis ako ng ibang babae. At kahit mahal ko sa Samara, wala na akong magagawa pa. Angel threatened me to get rid of our unborn child if I will not marry her. Since I'm not a jerk katulad ng iniisip mo sa akin, pakakasalan ko si Angel. Dahil yun ang tama. I know you're happy now, King Levy. Pero sana maniwala kang mahal ko ang kapatid mo. At kahit di man ako kasing yaman ninyo, kaya ko siyang alagaan at mahalin higit pa sa buhay ko. For now, I need to do the right thing. Kahit parang kamamatay ko ang pagpapakasal sa iba. Nagkamali ako at napakatanga ko talaga. But Samara called and she... Nauutal na sambit ni King. Tell her I'm sorry and I love her so much. Hindi ko na siya hintayong bumalik para personal na magpaalam sa kanya. Kaya ikaw na lang magsabi. I hope you're happy now, King. Walang kangiti-ngiti sa labi, nilisan niya ang opisina ng kuya ni Sam. Wala na siyang mukha pang iyaharap sa nobe niya. Mas mabuti na sigurong di na siya magpakita sa babae, kahit kailan. She blackmailed him and he got no choice at all than to marry her. Pinasama siya nito sa isang klinik at kinumpirma niya. Buntis nga talagang babae at sakto sa araw na nagsama sila. What other choice did he have rather than save his future child? Kasalukuyan siya naglalakad tungo sa munisipyo kung saan idaraos ang seremonya ng kanilang kasal. 10 minuto na siyang late. Tila pa kay bigat ng kanyang hakbang tulad ng kanyang puso na di may kumparang hapdi at sakit. Bagsak ang magkabilang balikat na makita sa loob ang babaeng sumira sa kanila ni Samara. Napakaganda nito sa puting bestidang suot. Parang maamong tupang naglalakad paharap kung saan naghihintay ang judge na magkakasal sa kanila. Di niya na nagawang lumingon sa paligid. Alam niya may mga taong naroon. Di niya na nagawa pang titigan ng mga to dahil sa kanyang isip, lumilipat sa napakalayang lugar. Diretso siyang tumayo, karap ang judge, ngunit walang kang ngiti-ngiti sa labi. Pakiramdam niya mag-isa lang siya ngayon sa loob ng kwartong yon. Hindi niya naririnig kung anong sinasabi nito. Parang katawan lang niya ang naroon.
Ang matinding kalungkutan niya ngayon na uwi sa mahinang higbi. Oo, lalaki siya. Pero sa oras na to, hinang-hina siya dahil wala siyang magawa. Siya na siguro ang pinakamahina sa lahat ng mga jailer. But on the other hand, he considered himself strong. Much stronger than any other woman. Why? Dahil siya lang ang may lakas na loob iwanan ng kasintahan upang pakasalan ng babaeng hindi niya mahal. Di biro ang gagawin niya. Di biro ang sakripisyong to para sa pansariling kaligayahan niya. Sana balang araw maintindihan siya ni Samara at mapatawad siya nito. Sana makapag-move on silang dalawa balang araw at sana mapatawad nila isa't isa, di man ngayon, sana sa darating na panahon. Umaagos ang kanyang mga luha habang iniisip ang masasayang araw nila ng nobya, especially the bad days na pinagsaluhan nila. Mga araw na away-bati sila, lalong-lalo na ang unang araw silang nagkakilala. Biglang nagising ang kanyang diwa nang marinig ang sigaw ng pamilyar na boses sa kanilang likuran. Tangina, jailer! Sasaktan mo talaga ang kapatid ko? Malakas na sigaw ni King Levi Kingston. May dala tong maliit na baril. Nakatutok ngayon sa harapan niya. Baka sa mukha nito ang matinding galit ng mga oras na yon. Pero bakit? Bakit nandito si King? Hindi ba't piniliwanag niya ng lahat ng isang araw sa lalaki? Hey, King! Easy ka lang, okay? Sinabi ko na sa'yo kung ano nangyari, di ba? Hindi ka ba masaya? Di ba't ito naman talaga ang gusto mo? Walang kang ngiti niyang sambit sa lalaki. Gusto ko? Sa tingin mo ba gugustuhin kong masaktan ng kapatid ko? Damn you, Jeller. Mr. Judge, I'm sorry for this. Hindi dapat matuloy ang kasal na to. Franz, ang kapatid ko ang pakasalan ko. Kaya dapat ni Samarang para sa isa't isa. Don't do this, Jeller. Masasaktan na sobra si Sam. Hindi ko kaya kapag nangyari yon. Take a look at this, Franz. Binaba nitong baril. Kinuha mula sa bulsang ilang papeles at iniabot sa kanya. Isa-isa niyang tinignan ang retadong yon, tsaka ang resulta ng pagbubuntis ni Angel. Everything is fake. Angel, what is the meaning of this? Galit niyang sigaw sa babae. Nanatili lang tong nakatayo sa kanyang harapan na blankong mukha. Tangina mo rin, King Levi? Halos madapa si King sa harapan nila nang batukan to ni Attorney Zira Lara Cortez. Tawang-tawa ang tatlong babaeng nakasunod sa likuran ni Zina Lara. Lumiwanag ang mukha niya na makita sina Samara, Catalea Valkyrie at Hope sa likuran ng babae. Ano ka ba, Zina? Ba't ba'y biglang nang babatok, ha? Teka, Sam? Samara baby, what are you doing here? Hindi ba't kasama mo si Fire? Sam, nandito ako para pigilan ng kasal na Jeller at Angel. Hindi ko kaya masaktan ka, kapatid ko. Nag-aalalang sambit ni King habang nakatingin to kay Samara. Sam, I'm sorry. Putol niya sa sinasabi ni King. Mabilis niyang nilapitan si Samara. Mahigpit tong niyakap. Di niya mapigilan ang sarili na hindi gawin yon dahil miss niya na ang babaeng pinakamamahal niya. I'm so sorry to sweet corn. Kung kailangan kitang idamay? Nakangiti pero may pagka-guilting sambit ni Samara sa nobyo. What do you mean, my loves? Di niya magets ang sinasabi ni Samara. Bakit to nagsasorry sa kanya dahil di umano nadamay siya? Franz, I'm so sorry din. Mahinang sambit ni Angel sa kanya. Binalingan niya ang babae. Nakitang lungkot sa mukha nito. Bakit ka nagsusorry, Angel? Gulat niyang tanong. Aakala niya siya ang dapat na patawarin, ngunit sa kanya humingi ng dispensa ang mga babae sa harapan niya. Sweet corn, I planned for this. Magkasabot kami ni Angel. Hindi totoong may nangyari sa inyo at hindi rin siya totoong buntis. Edited and fake documents ang pinakita niya sa'yo. I'm so sorry, sweet corn. Ginawa ko lang yon dahil kay kuya. You see, it was just a test. A test for him kung maaatim niyang masaktan ako. Kasi naman ikaw, kuya, lagi mong dinadown si Franz porket hindi natin siya ka-level. You don't even consider my feelings. Kaya kinausap ko si Angel na i-set up si Franz at yun nga, napatunayan ko hindi mo talaga ako matitiis. Ine-expect ko rin susugod ka dahil alam mong wala ako rito at alam mo kung gaano kasakit sa akin pagbabalik ako na kinasal na sa ibang nobyo ko, di ba? Naiiyak at natatawang sambit ni Samara. Sweet corn, naiintindihan ko kung magagalit ka sa akin. Pero ginawa ko yon para ma-realize ni Kuyang lahat dahil mahilig siyang manghimasok sa relasyon ng iba. Di ba, attorney? Absolutely yes, Samara. Mahilig pumasok sa relasyon ng mga kapatid, kaya may parusa ka, my king. Ikaw naman ang hindi makakapasok ngayon sa kaharian ko, mga 3 buwan. Baling ni Zina kay King. Zina naman, walang ganyanan. Bumabawi naman ako, di ba?
Pinutol ko nga seremonyas, 'di ba? Franz, I'm very, very sorry. Alam kong mahal na mahal mo ang kapatid mo, but my attitude way back then is also a test for you. Gusto ko lang makita kung hanggang saan ang pagmamahal mo sa kanya at kung kaya mo siya ipaglaban, pero ako pa lang nahulog sa patibong ni Sam. I'm so sorry. Bro, sa totoo lang, boto ko sa'yo, Jeller. Naiyak siya sa narinig buhat kay King. Pero hindi talaga umeksena sa buhay nila, edi sana, matagal na silang kasal. Nainis ako sa'yo, hinayupa ka talaga. Satsat ni Zina kay King. Napakamot na lang ang bata kang lalaki. Hinilang abogada sa gilid ng kwartong yon. Umupo ang dalawa at sa tingin niya mahabang paliwanag ang kailangan ni King. Hoy, kayo ba magpapakasal o hindi? Ako kanina pa rito ha, gutom na ako. Masakit ng buto-buto ko. Ikaw Samala, bayadan mo isang araw kita sa tindahan ko dahil salado ngayon. Muli siyang tumingin sa judge at ngayon lang nakilala kung sinong lalaking yon. Si Mr. Chen na walang malbas. Mr. Chen? Tanong niya. Oo, ako nga. Di mo ako tanda? Ako alis na ha. Bahala kay buhay ninyo. Naiinis na sambit ng insect na nagpanggap na judge. Hinabig niyang muli ang nobya at mapusok tong hinalikan sa labi. I need to explain, sweet corn. Alam ko nasaktan ka sa ginawa ko. Shh, my loves. I've heard enough. Ang importante hindi naman pala totoo ang sinabi ni Angel. Pero teka, paano mo siya nakumbinse? I promised to renovate her beer house. And that night na magkasama kayo, natulog ka lang talaga nun. Anito. Nang lumingon sa isa-isa ng umaalis sa mga tao, mga nagpanggap at binayaran ni Samara. I miss you, my loves. Teka, lumuhod siya sa harapan ng dalaga at pinakita rito ang singsing na nasa bulsa lamang niya parati. Will you marry me, Samara Bright? Teka muna, sweet corn. Kapag magpapakasal tayo, ikaw ang gagasa sa reception? Seryoso niyang sambit sa nobyo. Oo, ako. Kakatay natin lahat ng baka ni Uncle Ok sa probinsya. You mean, sa probinsya tayo kakasal? Excited na tanong ni Sam. Aha, bakit? Ayaw mo ba? Sige, sa pinakasikat na hotel na lang? Tanong niya rito. No, sweet corn. Mas bet ko doon sa probinsya. Kahit saan basta ikaw ang groom ko, no? Choosy pa ba? Maarte niyang sambit. Ibig sabihin, your answer is a yes? Yes, 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 Mr. Sweetcorn. Masayang sambit ni Samara sa harapan niya. Lahat ng kalungkutan at sakit na naramdaman niya kanina, biglang nawala at napalitan ng kaligayahan. Batid niya ginawa ni Samara para sa kanilang dalawa, para tuloy na silang maging malaya at wala nang hahadlang pa sa pag-iibigan nila. My loves, pasensya ka na ha? Hindi ako kasing yaman ng iba. Shh, sweet corn. Don't say that please, iba ka. Ibang-iba ka sa lahat at mahal na mahal kita. I love you too, Sam. Sambit niya sa dalaga bago niya to maling halikan sa labi. Ang kaninang mahinang halik naging mas mainit pa, hanggang sa kapwa nila tinanggal ang sapot ng bawat isa. Pabilisan ng kanilang mga labi ay nakadikit pa rin sa isa't isa. They miss each other so much. Mabilis tumakbo si Franz tungo sa pintuan at nilaki yon. Pagkatapos binalikang muli ang nobya at tinuloy ang paghalik dito. Pareho silang uhaw na uhaw sa bawat isa. Nang marating ang sukdulan, ay mabilis din nilang pinulot ang kanilang mga damit at mabilis na nagbihis. Tumagilid pa ang mahabang mesang ginamit nila. Nabali ang dalawang paa nito kaya't bigla nilang tumagilid. Malakas silang napatawa nang ma-realize ang ginawa nila. In a public room, it's somehow exciting. So, where shall we go? Tanong ni Franz sa kanya. Gutom ako, sweet corn? Reklamo ni Sam. So, kakain muna tayo and then let's stay at my condo the whole day? Kinindatan niyang nobya. Sure. Magmamaang-maangan pa ba ako? Ang hot ng mapapangasawa ko? This time, walang maging ihadlang sa kanilang dalawa ni Samara. Wala ng Angel ang sisira sa relasyon nila at wala ng King Levy ang manghihimasok pa. Maaliwalas ang kapaligiran sa araw na to. Di masyadong mainit ang sikat ng araw. Medyo malakas ang ihip ng sariwang hangin. Naglalakad siya tungo sa isang festive decorated altar sa gitna ng manggahan at napabalibutan ng maisa ni Uncle Ox. A garden wedding to be precise. A place where they spent together back then as enemies dahil hindi sila magkasundo noon pa man. Dito na siguro nila naramdaman ang pag-ibig para sa isa't isa kahit araw-araw ang bangay nila. Habang naglalakad, kitang-kita niya ang masasayang mukha ng kanyang mga kaibigan at mga kapatid niya na sina King at Renz.
Nandun din ang magkakapatid na Jeller kasama ng mga asawa at anak ng mga to. Before their wedding, sinigurado nila magkakaayos na ang mga Jeller at ang mama ni Franz. Wala rin naman kasalanan ng mga magkakapatid na Jeller, kaya't wala para sa mama ni Franz na magkaayos sa mga to. It was a different wedding. A wedding with a twist, dahil gusto nilang ibahin ang kasal. Nauna siya naglakad patungo sa harapan and stopped right in the middle and waited for her groom. Di naman nagtagal, nakita niyang napakagwapong sweet corn niya. Nakasuot ng damit na pang prinsipe. On the other hand, she's not wearing a wedding dress but a modern princess white gown. Nakasakay si Franz sa isang puting kabayo at bumaba ito na makalapit na sa kanya. He instantly held both her arms at tahalikan sana ang binata nang bigla niya tong suntukin sa tiyan. Hoy, di pa nga nagsisimulang seremonya, halik na agad? Pagtataray niya sa nobyo. Nakalimutan niya na sarap pala sila ng pare. Shucks! Gwapo ni father! Wala sa sariling sambit niya. Ahem! The priest said, giving them a hint that they should be ready now. Pero bago pa magsalita at umpisa ng paring seremonya, biglang humilab at kumulo ang tiyan niya. The sound of her hungry tummy was heard over this microphone at bigla na lang nagsitawanan ng mga tao sa malakas sa tulog ng kanyang tiyan. Psst! Father, shortcut mo ng seremonya ha? Memorize ko naman ang sasabihin mo, wag mo nang patagalin pa. Bulong niya sa paring pinagpapawisan sa kanya, marahil dahil sa kakulitan niya. Tumikim muna to bago nagsimulang magsalita. Sa daming sinabi ng pare, parang wala siyang naintindihan kahit isa, dahil ang isip niya ang pagkain mamaya sa reception. Lutong probinsya lahat dahil ayaw ng mama ni Franz ng catering. Mas masarap daw pag lutong bahay. Kung sa bagay, napakasarap naman talaga ng lutong probinsya. Pagkatapos ng kasal, dito na muna siya mamamalagi. Sariwang hangin at tahimik. Yes, I do. Dinig niyang sagot ni Franz sa pare. Napatayo siya ng tuwid dahil siya naman ang binalingan ng gwapong pare. Samara Bright, will you take Franz as your husband? Tila ba lumilipad ang isip niya kung saan at di niya masagot-sagot ang tanong ng pare. Tinatanggap mo ba si Franz? Kare-kare. Hindi niya alam. Ba't yun ang sinagot niya? Lintik talaga, gutom na siya. Binalingan niya ang bisita sa likuran nang biglang napatawa dahil sa sinabi niya. Opo, father. Yes, I do. Natatarantang sagot na makitang umapoy na ang pisngi ni Franz at ng pare sa harapan niya. Presence of mind, Samara. Presence of mind. Hiyaw niya sa isipan niya. Bigla siyang umayos na maramdaman. Ang pinong kurot ni Franz sa kanyang tagiliran. Natawa siya sa sarili. Kahit saan or kahit kailan talaga pagdating sa pagkain, siyang number one. Happy? Tanong ni Franz nung nasa reception na sila. Yes, sobrang saya ko. Ikaw, are you happy? Baling niya sa asawa. Of course, my loves. Sobrang saya ko. I feel so complete now that I have you. Now that you are carrying my name. Samara Bright Jeller. Ang ganda. Masayang sambit ni Franz sa kanya. Yeah, di lang naman apelido mong dinadala ko eh. Pati anak mo. Walang preno niyang sambit sa asawa. Yeah, she is 4 weeks pregnant at balak niyang sorpresahin ng asawa mamayang gabi. Ngunit nadulas na sa bibig niya. Sam, are you serious? Totoo, hindi ka nagbibiro? Nagulantang na tanong ng asawa niya. Oo, buntis ako. Mag-iisang buwan na, sweet corn. Bala ko sana sabihin sa'yo mamayang gabi. Pero nandulas na eh, kaya you deserve to know the truth. Kaya mas naging matakaw ako lately dahil dalawa na kaming kumakain ni baby sa tummy ko. Nakangiti niyang sambit sa gwapong asawa. Tumayo ito at nagsisigaw. Nakataas sa magkabilang kamay na parang nanalo sa loto sa narinig. Mabilis din tong umapo at hinapit siya at biglang siniil ng mainit na halik. Sam, I'm really very happy. Kinumpleto mong araw ko at ang buhay ko, my loves. Naiiyak na sambit ng asawa habang nakasubsob ang mukha nito sa leeg niya. Oh, wag ka nang umiyak dyan. Makikita ka ng mga jailer. Isusumpa ka kapag umiyak ka. Sige. Napatawa si Franz dahil sa sinabi niya. Tumingin to sa mga pinsan na nakatingin pala sa kanila. Kumaway lang siya sa mga to at nag-thumbs up. Tinaas naman ang mga kalalakihan ng wine glass ng mga to. Sumenyas ng cheers sa kanya, tila ba alam na ng mga to ang pinag-uusapan nilang dalawa ni Franz. I love you, my loves. And our little peanut too. She is very lucky to have Franz Jeller in her life. Akala niya nung una hindi sila magkakasundo. But their fate changed, and the road that splits them apart reunites them in the end. He is always the one, the only man in her life who touched her, kissed her, and loved her.
Wala na siyang ibang hihilingin pa dahil ang isang Franz Jeller lamang. Sapat na at sobra-sobra pa sa umaapaw niyang pag-ibig para dito. She smiled while looking at the surroundings. Soon, they will be constructing a home in this place. She chose to live in the province kung saan lumaki ang asawa niya. Gusto niya rin dito rin ang lalaki ang mga anak na. Ang province life, simple yet peaceful. My loves, anong gusto mong kainin? Malambing na tanong ni Franz sa kanya kinaumagahan. Napakasay ng hinayupak dahil nakatatlong round kagabi. Let me think, sweet corn. Durian? Yes, I want durian. Sige. May tanim si uncle sa dulo ng hasyenda. Mamaya pupuntahan ko. Sagot nito. Tumayo ang binata at tinapi ang tawala sa bebang nito. He is really sexy, as in. Walang ibang suot na pang itaas at sumisingaw ang pagiging hot ng asawa niya. Di niya tuloy mapigilan isipin kung gaano to ka-wild sa ibabaw niya. Last night, he was really terrible. Talagang inararo siya ng gusto ng asawa niya. Pero sweet corn ha, gusto ko ikaw ang kukuha, hindi ibang tao. Alam ko talaga kapag iba ang kumuha. Sambit niya. Oo naman, ako talaga, my loves. Gusto ko, saluhin mo na nakakamay ang durian kapag ihuhulog mo na sa puno. What? Saluhin ko with bare hands? Baliw ka na naman. Di makapaniwalang sambit ng asawa. Sige na, that's very easy. Pangulit niya rito. Nagbibiro ka, di ba? Napatingin siya sa itsura ng asawa. Natawa siya dahil nawindang to sa sinabi niya. Tumayo siya, tinapit ang bewang nito papalapit sa kanya. I am just joking, sweet corn. Mapasok niyang hinalika ng araw. She can't stand his sexy body in her front. Tinulak niya ang asawa sa kama at pumaibabaw siya rito. Tinaas na magkabilang kamay nito at muli siyang naghubad habang nasa ibabaw nito. She can feel his hardness as she glides her waist on top. Kapwa na sila naghahabol ng hininga pagkatapos ng pagniniig. He embraced her and kissed her on her forehead. Wala na akong lakas, my loves. Kinuha mo na early in the morning. Nagreklamo. Sabi mo naman kahapon, ihilang pahinga, di ba? Pagkansaw niya sa asawa. Yeah, after breakfast. Ikaw ang gagawin kong dessert, my loves. Pwede? Puro yabang. Mahina naman tuhod. Natatawa niyang sambit. Of course, that's a joke. I love you so much, Samara Queen, aka Balot Queen. Malakas daw natawa pagkatapos sabihin sa kanya yon. Di ko alam kung seryoso ka ba o nangiinsulto na, Franz. Totoo naman, di ba? Pero love kita dahil sinundan kita sa squatter area at alam kong binibigay mo sa mga ampon mo ang mga pagkain na sinasharon mo. Seryoso nitong sambit. Ha? Buti naman alam mo, no? Teka, bakit mo ba ako sinusundan noon? I just don't know, my loves. Really? Ngiyakap niya ang asawa. Magmamaang-maangan pa talaga ang gwapong polis. Wala na rin siyang mahihiling pa dahil nasa kanya ng lahat. For her, Franz Jeller is everything. Wala man tong malaking salaping may bibigay sa kanya pero napakaswerte niya kay Franz dahil ang pag-ibig at katapatan nito sa kanya. Higit pa kaysa milyong salaping may bibigay ni Numan. Ang sabi nga nila, ang kasiyahan hindi nababatay sa pera o anumang material na bagay. Ang lubos na kasiyahan ay nararamdaman sa puso.